Then, click lang natin itong buy. So, as you can see, ito na yung XRP na nabili natin. So, ang unang step natin is to create an account. So, if wala pa tayong account, click lang natin itong sign up. And then, dito naman, lagay lang natin yung email address natin. Pero if gusto mo gamitin yung phone number mo, click mo lang itong button dito sa baba. Next is the 4-digit PIN. So, set lang natin. And then, confirm lang natin dito sa baba. Then, after natin dyan, click lang natin itong checkbox. And then, click lang natin itong sign up. Then, after natin mag-create ng account, pwede na tayo mag-deposit. And then, yung gagamitin natin is GCash. So, open lang natin ang GCash. Then, dito naman, click lang natin itong transfer. And then, select local. And then, dito naman sa baba, scroll up lang natin. Then, click lang natin itong view all. And then, dito naman, search lang natin ang coins.ph. Then, click lang natin. So, dito lagay lang natin yung amount na isi-send natin sa coins.ph. And then, yung account name. Then, yung account number. Then, click lang natin itong send money. Dito naman, double check lang natin yung details. And then, click lang natin itong checkbox. Then, click pay. Dito naman, enter lang natin yung authentication code. So, yun, na-send na natin. Balikan tayo sa coins.ph app. So, yun, as you can see, naging 998 na yung balance natin. And since nakapag-deposit na tayo, pwede na tayo mag-trade. So, click lang natin itong trade. And then, dito naman, click lang natin itong crypto search. And then, search lang natin yung crypto na gusto natin i-trade. And then, dito naman, select lang natin itong XRP PHP pair. So, since para sa mga beginners yung tutorial natin, hindi muna natin i-discuss kung paano basahin itong chart and kung paano mag-technical analysis. Gagawa lang tayo separate video para dyan, para mas maintindihan natin na mabuti. So, sa ngayon, focus lang muna tayo sa execution. So, let's proceed. Click lang natin itong buy. So, dito sa taas, as we can see, maraming orders na pwede natin gamitin. By limit, may market, and stop limit. So, unahin na natin itong limit. So, kung limit order yung gagamitin natin, kailangan pa natin mag-set ng price na kung saan, kapag na-hit, dun pa lang matitrigger yung order natin. Let's say, for example, bibilhin na natin si XRP once yung price is nag-drop sa 150 pesos. So, lagay lang natin dito sa price. And currently, yung price na XRP is nasa around 172 pesos. So, kailangan pa natin siyang hintayin na bumaba sa 150 bago ma-execute yung trade natin. So, kung market order naman yung gagamitin natin, hindi na natin kailangan mag-set ng price. Kasi kung ano yung current price na XRP, yun na yung bibilhin natin. Kailangan lang natin mag-set ng amount kung magkano yung ibibili natin ng XRP. Then, click lang natin itong buy, automatic na ma-execute na yung order natin. Unlike sa limit order na kailangan mo pang hintayin na ma-hit yung price na sinet mo. And actually, market order talaga yung ginagamit ko. And kung stop limit naman yung gagamitin natin, kailangan pa natin mag-set ng stop price and saka limit price. So let's say for example, yung stop price natin is 120. And then yung limit price natin is 115. So kapag na-hit na ni XRP yung stop price natin, dun pala mapupunta sa order book yung order natin. Pero kapag na-hit na din ni XRP yung price limit natin, dun pa lang talaga may execute yung order natin. So kung napapansin nyo, medyo nakakalito gamitin tong stop limit. Pero I'm sure maiintindihan nyo din naman to. And sa video na to is market order yung gagamitin natin kasi madali lang siyang intindihin. And then dito lagay lang natin yung amount na ibibili natin ng XRP. So let's say for example 500. Then click lang natin tong buy. So nakabili na tayo ng XRP. So, para ma-check natin if nasa account na ba natin sa XRP, click lang natin itong portfolio. So, as you can see, ito na yung XRP na nabili natin. So, ngayon, let's say for example, tumaas bigla yung price na XRP and gusto na natin siyang ibenta para magka-profit tayo. Click lang natin itong trade. Then, select sell. And then, dito naman, select market.
And then dito naman sa amount, set na natin sa 100% para mabenta natin lahat. And then click sell. So nabenta na natin si XRP. So click na natin itong portfolio to check if na-convert na ba sa peso. So as you can see, wala na tayong XRP and na-convert na talaga sa peso. So ganun lang kasimple mag-execute ng trade sa coins.ph. Pero syempre, if gusto talaga natin maging isang crypto trader, dapat natin matutunan kung paano basahin yung chart, paano mag-technical analysis, and marami pang iba. Kasi hindi lang natatapos sa pag-execute ng trade ang trading. Sobrang dami pa natin kailangan matutunan. Pero magandang panimula na to, especially kung wala ka pa talagang background sa crypto trading. Pero don't worry kasi gagawa tayo ng series about crypto trading from basic to advanced. So i-cover natin lahat ng kailangan nyo matutunan para makapagsimula kayo sa trading journey nyo. Sana nakatulong tong video natin ngayon. And if interesado ka sa crypto trading, consider subscribing sa channel natin para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And sabay-sabay tayong matuto dito sa community natin.